So yun na, mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Kaya kumusta po? Mrs. Ka-business. Alright, andito rin sila Kuya Damulag, si Buknoy at saka si Bay Papaya. Ayun po mga ka-business, si Intoy po ay hindi pa pwede kasi masakit pa po yung kanyang may sakit po kasi si Intoy. Yung mga biruan natin nung pumunta tayo doon sa Dumagat, totoo po yun na yun nga yung almoranas niya, masakit pa, pero pina-check up na po namin at meron na rin nireset ang mga gamot, so nagpapagaling na lang po siya. Wala naman pong dapat ipag-alala kasi kompleto naman yung gamot. Kaya lang syempre hirap siyang kumilos, kaya nandun lang po siya ngayon sa kwarto. Ano po mga ka-business. So ngayon sa pagkakataong ito po ay mag-update po muli kami sa inyo patungkol kay Kuya Bong, So maraming nakakamiss kay Kuya Bong. So ito na yung isa pang pagkakataon para may update namin kayo doon sa kalagayan ni Kuya Bong. Sa pagkakataong ito mga ka-business ay meron tayong mapapanood na video, Video ito na ginawang interview ni Papa Dins doon sa center mismo. Kanya lang po hindi po kasama rito si Bong. Bali ang issue rito is yung sa health po ni Kuya Bong. Bali yung nurse na nakausap ni Papa Dins, doon kay Sir Long. Sir, thank you so much po sa pagpapaunlak sa ginawang pag-interview ni Papa Dins para mas may paliwanag syempre yung tunay na kondisyon ni Kuya Bong. Po mga ka-business. So yun panoorin natin. May mga terminologies kasi rito na hindi rin namin masyadong maintindihan kasi hindi naman tayo eksperto pagdating sa mga medical terms, po mga ka-business. Pero ganun pa man, panoorin natin para at least malaman natin kung ano na yung kondisyon ni Kuya Bong doon sa rehab at saka yung development po niya, Sige, simulan na natin. So yun na mga business, magpapalang araw po sa inyo lahat. Ngayon mga kapatid po sa vlog ko, alis na sana kami. Kasi tumawag si Sir Long na niya pumayag ako yung doktor para ma-interview natin si Sir Long. Ngayon si Sir Long po yung nurse po dito sa rehab. Ano po yung pangalan mo nila? Healing Path Foundation, Incorporated po siya. Opo, yan na Healing Path Foundation. Sa mga gusto po na magparehab, kung meron man kayong siguro ito yung the best para sa amin sa ngayon, kasi napaka-accommodating nila. Ayan sir, pwede pa suyo po ako ng mga result, para mas malinaw din, good afternoon. Apo. Sir, Papa Dins. Apo. Papa Dins, right? Apo. Okay. So, ka-receive ko lang po yung urinalysis natin, yung chest x-ray, and Apo. yung blood chemistry po niya, Apo. including din po yung ECG. So, nung nag-text po ako sa inyo na i-repeat po natin yung x-ray niya, Apo. kasi po kailangan ko ng apico lordotic view. Mm. So, uunahin ko po muna tong x-ray po, sir. Apo. Yung nakita po natin dito sa x-ray niya, kasi meron po tayong nakitang suspicious upper lobe densities. Mm. So it can be tapos meron po siyang tinatawag na apicolordotic view. Apicolordotic view po sir, ibang side naman po na kukuhanan ng x-ray po natin. Apo. Can be po para ma-rule out naman po natin yung PTB. Apo. Okay po. So, ito po sir, meron po tayong, according sa doktor natin, meron po siyang to consider pneumonia. That's why nagbigay po tayo ng cefuroxime. Yung cefuroxime po sir, 1 week lang po. So yun meron daw posibleng may pneumonia, para nakitaan ng ganong klase ng siguro ng bacteria na sa x-ray. O ayun kayo na pong bahala mga business, pasensya na kayo, pero yun batay sa akin pagkakaintindi, posible merong pneumonia si
Bong, pero sana naman wala, ipag-pray natin kasi yun, although na nagagamot siya, pero nakakamatay yun, yung pneumonia, di ba? Unlike doon sa opo, so inatuloy natin is pang 1 week lang po muna natin. So, pwede rin po siya antibiotics or yung prophylaxis po niya. Kung like example na pneumonia talaga to, at least magagamot na po natin. Then, waiting po ako yung results po ng other x-ray po niya na kinandak po natin kahapon. Hopefully makukuha ko po bukas, then mariread po ng doktor natin. I-update ko po kayo tungkol doon. Hopefully hindi po siya TTB. Kadalasan po kasi ng mga nagkakaroon ng ganito is mga homeless. Opo, yung mga, syempre, yung lifestyle. So yun yung sabi nga nung nurse ni Sir Long, kadalasan nagkakaroon ng mga homeless. Yung lifestyle nila siguro yung kung saan lang matutulog, di ba? Walang sapin, walang tulugan, nalalamigan yung likod. So ayan, ito na yun yung binabanggit ni yung nurse. Ay ganun nga si Bong, di ba? Kung saan na lang yun abutan, lalo na pagka nakainom na. Kung saan lang po yung nakainom. Bigyan ng semento. Na po nila, yung hindi sapat yung pagkain nila, yung tulog nila. So, bababa talaga yung immune system nila. So, ito yung mga tao na risk factor para magkaroon po ng TTB. Pero hindi po natin tinatawag na meron na po siyang TTB. Kaya po, tinatry po natin na nagpa-x-ray po tayo. So, ito po yung blood chem po natin, nakita po natin na sobrang taas yung cholesterol at saka triglycerides. That's why po, ang ginawa po ng doktor po natin is binigyan po siya ng simvastatin. Yung simvastatin po para maipababa natin. Anyways, everyday naman po natin silang kinukuhanan ng BP. Yung vital signs po natin sila para everyday naman monitor po sila. Pero okay naman po yung BP niya? Yung BP niya so far okay naman, hindi naman po siya tumataas. Pero kung di po natin maagapan na tataas yung cholesterol, yung triglycerides, tataas din talaga yung BP niya. So, ito po sir, maraming salamat, binigay niyo na po yung gamot kanina, kaya mag-start na po tayong medication. So, etong liver enzyme niya po, SGPT, SGOT, medyo mataas din po. So, based po dun sa assessment po natin sa kanya, based po dun sa kadalasan niyang pag-inom, ang nangyayari po dito is talagang matatamaan din po yung liver natin. Kasi yung liver natin, ito yung tagasala. Nagsasala ng mga toxin natin. So, yun ang banggit, yung liver, maaaring may tama, di ba? Kasi nga sa labis na pag-inom, no? So, ganoon talaga pagka manginginom ang tao, yung atay ang nakukompromiso kasobra sa pag-inom ng alak. So, start na rin po tayo ng other na medication, yung liver aid na binigay po ng doktor po natin. Makikita din po natin dito sa may urinalysis natin, according sa doktor po natin, is mataas po yung pus cells niya. So, meron po tayong UTI. Hindi na, ang ginawa po ng doktor po natin is yung cefuroxime, isasabay na rin po dito sa UTI niya. Since meron din po tayong isa sa mga program po natin ngayon dito sa Healing Path is yung water therapy. Sinisigurado po namin na nakakainom po sila ng 10 glasses a day. Tinatarian po namin, ginalagay po namin yung mga may oras po na pag-inom po nila. Besides doon po sa 10 glasses na po yun, is yung syempre iinom din po sila pag nakukuha sila. So, ito po yung mga treatment kasama sa mga treatment po natin. Balikan ko po yung yung triglycerides niya at saka yung cholesterol. So, isa po sa mga order po natin yung doktor natin is syempre proper medication and proper diet. Kasama din po yung exercise natin. Dito po kasi sa umaga, meron po silang calisthenics sa umaga. Paggising nila sa umaga, nagka-calisthenics sila para maging healthy talaga. Holistic po kasi tayo sir, hindi lang po yung chemical imbalance o yung chemical.
So yun napansin natin, yung sabi nung nurse, Sir Long, dito po kasi sa amin ay holistic naman po kasi tayo. So ibig sabihin mga ka-business, hindi lang medical ang tinututukan nila, pati yung tawag nito, physical, no? May exercise sila, tapos meron din silang yung bang pag-aaral, no? Tinuturuan sila, sabi nga ay nasa elementary na si Bo ngayon. Ibig sabihin na may tawag no? May pag-aaral din dyan. Tapos po yung meron din sila mga Bible study. Ano po mga ka-business. Kaya package na, kumpleto na lahat. Pinangangalagaan talaga, check na mabuti yung pasyente hanggang sa tuluyang gumaling. Holistic, ayan. Yun yung terms na ginamit niya. Naging chemical dependent po ang tinitreat po natin, kundi physical, emotional, spiritual. So, kumpleto po tayo sir yung approach po natin. Besides po dun sa calisthenics nila, meron din po tayong Zumba. So, nalalabas po yung mga talent po nila dyan. So, sa tanghali naman po, mga around 5 to 5:30, meron po tayong Zumba. So, at least, yung nagsusumba sila, besides sa magiging healthy yung nila, nakakapag-communicate din sila sa mga kasama nila. So isa din po, it's fun din na tinatawag natin yung Zumba. Ayun mga kapapi, mga ka-business yung Zumba. Siguro pwede po kayo mag-send nung sige sir, ipaalam ko lang po yung sa mga sinaupulan para po makapag-send po tayo ng Zumba. Magaling po sumayo yun si Kebong. So natuwa ako rin mga ka-business kasi yung nga binanggit ni Papa Dins na kung pwedeng makapag-send ng video about dun sa pagsusumba ni Kebong. Antay-antay lang tayo. Ano po, kapag syempre lahat ng bagay kailangan may pahintulot. Kagaya nito, itong ginagawa natin na ito, may pahintulot po sa kanila ito. May awan Diyos sa lalo't madaling panahon. Kikita na natin si Kebong kahit through video man lang, no? Na sumusumba siya na kumikirig-kirig. No? Mahirap doon naglagay din ng kaldero sa ulo. Katulad ng pagsayaw natin ng huli kayo. Hindi si Rambier, naglagay ng kaldero sa ulo kasi gulat ako. Sabi ko, galing pala libong mo ganun gaan. Naglagay ng kasirula sa ulo. Ngayon dyan, wala siyang magiging kasirula. Palagi ko ibang-ibang buong na yung makikita natin. Pero siguro ito kasi nasa process yan ng nasa proseso siya ng pagpapagaling. Hindi ko pa alam, pero sana mabigyan tayo ng video. No? So yung mga ka-business tuloy natin. Sige po. Another one sir, natapos din po yung check-up niya sa psychiatrist natin, sa doctor of psychiatrist natin. So ito na yung sa psychiatrist. Ito madalas kong sabihin sa vlog ko kasi sa mga nakaraan na yun nga kailangan ng malawak na pangunawa kay Bong, diba kahit sa inyo, sa mga kagwang, sa mga kapatid niya. Kailangan ng malawak na pangunawa, kailangan na tawag din pasensyahan, no? So ito na yun, pakinggan natin yung sasabihin ni Sir Long o yung nurse about doon. Ano po? Ang binigay po na gamang po sa ating ambulansya at sa kanilang sertraline na isa to consider po kasi na yung diagnosis sa kanila is to consider na chronic depression. Pag sinabi po natin chronic depression, matagal na ito. Yung pagiging dependent niya sa alcohol, meron na po kasing underlying depression po. So it can be possible na nagkaroon po siya. Ito na po chronic depression. So yun po mga ka-business, meron siyang chronic depression. Matagal na po ito, sabi ni Sir Long nurse. Ano yun labis na kalungkutan kung hindi ako nagkakamali. Nalulungkot siya. May pangyayari sa buhay niya na yun ang
dahilan kung bakit nagkaroon siya ng ganong tinatawag na chronic depression. So, tsak ito yung kabataan pa niya na namatay pagkasunod yung tatay niya tapos yung nanay niya. Tapos yung ari-arian nila ay wala namang napunta sa kanya, di ba? Although na si Kuya Bunga ay mayaman, nakita rin namin tinuro niya rin sa amin yung bahay nila dati, yung property nila roon, di ba? Ikaw Damulag, alam mo rin na sobrang laki talaga, na hindi pangkaraniwan yung kanilang pamumuhay, no? Sa panahon na yon, makita mo na may kaya, no? O mayaman sila, po. So, yun nga, dahil sa ganong pangyayari hanggang sa yun na nasa lansangan na siya, yun, mas pinili niya na tumira sa lansangan kaysa sa mga kamag-anak. Tapos pasintabi dun sa mga kamag-anak, wala rin naman talagang yung tuwira na nagmalasakit, di ba? Na sa ganong kalagayan ni Bong ay inayos ba, kumbaga ginawa ng paraan. So walang ganon, walang nangyaring ganon sa pamilya niya. At siguro marahil na rin po mga ka-business na ganon ang naging desisyon ni Bong, kasi hindi niya rin kasi masasabing pamilya. Dahil lumalabas kasi ampun siya, di ba? Pero dahil sa ating matyagang pag-iimbestiga, pagtatanong-tanong, lumalabas na si Bong pala ay anak ng tatay niya sa ibang babae. So hindi siya ampun ng tatay niya. Kaya lang yung nanay nga niya na parang umampun sa kanya kasi hindi nga nagkaanak. Ang sabi, dalawa raw silang ampun. Mayroon pang isang ampun yung parang kinakapatid ni Bong. Pero hindi naman talaga sila magkapatid sa natural Pero yun ang wala nang balita ron, wala nang balita. Tapos yun nga po, yung pagkakataon na nalaman natin na yung kamag-anakan sa father side niya at saka mother side nandun sa Blooming Treat, yun yung pinuntahan, may vlog tayo noon mga ka-business, pinuntahan dun sa Blooming Treat, may nakita nga nila si Bong. So usual lang, parang di ba, sa akin wala namang hindi tayo pwedeng magbigay ng negatibong komento doon sa side nung mga kamag-anakan ng umampun ni kay Kuya Bong. Kasi hindi rin naman natin alam kung ano yung sitwasyon that time, di po ba mga ka-business? So ngayon, yun ang dinadala niya na matagal na chronic depression, labis na kalungkutan, merong sa kaibuturan ng puso niya, meron siyang labis na kalungkutan na depression. So ituloy natin yung pakikinig ng explanation ni Sir Long, yung nurse po, mga ka-business. Yung scapegoat niya. So napapansin din po kasi natin about dun sa kanya is mababa po yung cognitive po niya. Yung binanggit ni Sir Long na ito na yung scapegoat niya. So ang tiyak na tinutukoy dyan, yung malabis niyang pag-inom. Para makalimutan niya yung nangyari sa kanyang buhay, dinadaan niya sa alak. Inom siya ng alak, inom siya ng inom. Pagka nalasing siya, ayun, makikita mo, di ba, ibang niya pagka nakainom, makulit, di ba? So parang doon, yun ang scapegoat kung tawagin nung nurse, no? Para makalimutan niya panandalian yung mga nangyari sa buhay niya. Masakit yun masakit. Kahit ako na nasasaktan ako eh. Hirap yun. Sige lang Bong, tuloy lang natin tong tuloy po natin. Siyempre yung sa inabot din po niya na sa pag-aaral, medyo nahihirapan po siya. So kasi it can be possible na kasama din po doon sa mga
pagiging sa depressed state niya. Opo. Nabanggit din po niya about yung nangyari sa pamilya niya and everything. So, yun po yung nangyari. Ang maitutulong po natin sa kanya, sir, meron naman dito po kasi sa Healing Path, meron po tayo yung nagkaklase din po sila. Ayaw din po natin silang mabakante. For example, mga elementary at saka mga high school po natin na students, mga pasyente po natin na hindi po nakapagtapos ng pag-aaral, at least is hindi po mabakante yung isipan po nila. At least katulad nga po yung sinasabi natin, yung sa mga machine po natin, pag hindi nagagamit, ikakalawangin. Kakalawangin, opo. So, ang isa po sa mga program din po natin, tinutulungan po natin sila na makapagtapos ng pag-aaral. Opo. Kung yung acceleration. Napansin po natin na nahihirapan po kasi siyang magsulat. Opo. Magsulat, saka magbasa. Sana nga po is kahit nasa ganung edad is ma-improve man lang po niya yun sa isang aspekto din ng buhay niya. Opo. Dito po kasi sa center po, kung nahihirapan po siyang magsulat at saka kailangan po nating mag-journal. Yung journal po na tinatawag natin, dito po nila isinusulat yung mga emosyon nila, and this is very therapeutic. Kakatulad po nito, sir, ito po yung journal. Ito, dearest journal, linalagay po nila yung mga feelings po nila dito. Para siyang diary. Parang diary. So, it's very healthy sa kanila kasi nailalabas. Pag nasasabi mo daw yung problema mo, naisusulat mo yung problema mo, parang kalahati na is nasusolve na. Opo. Sa ngayon, sa sitwasyon niya, medyo nahihirapan siya. Ang ginagawa po natin is meron po kasi kaming body-body system. Opo. So, yung body-body system, meron siyang junior body ang tinatawag. Siya po yung mag-aalalay sa kanya. Kasi, siyempre, bago pa lang po siya. Marami pa po siyang kakapain. Ang i-dictate niya yung nararamdaman niya. Tapos siya yung tagasulat. Bakit po natin ginagawa to, sir? Itong body-body system. Sinasabi po kasi namin, for the therapeutic value of one addict helping another is without parallel. Ibig ko pong sabihin, kung tinutulungan ko po yung kapwa ko, yung kapwa nila na pasyente, ibig sabihin parang tinutulungan na rin po nila yung sarili nila. Maalala ko yung kwento ng isang drug dependent, drug addict, sabi natin. Opo. Para ma-elaborate po yung for the therapeutic value of one addict helping another is without parallel na tinatawag ko. Nahulog yung isang addict sa isang sabi na lang nating butas. Opo. So, yung isang addict na nasa loob ng butas, hindi niya alam kung paano makalabas sa butas na yun. So, ang ginawa niya, sigaw siya ng sigaw, may dumaang pulis. Sabi niya, sir, tulungan niyo po ako. So, sabi ng pulis, kawawa ka naman, mag-isa ka dyan. O, ito yung baril ko, kung sakaling may manakit sa'yo dyan, gagamitin mo to. Then after that, umalis yung pulis. Susunod na islang minuto, may dumaan daw na pare. Yung pare, sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Father, hindi po ako makalabas dito. So, tulungan niyo po ako. Sabi ng padre, eto, bebendisyonan kita. Tulungan kita dyan. Para kung sakaling mawala ka, at least, nasa peace ka na. Something na gano'n. So, dumaan ulit. May dumaan ulit na doktor. Opo. Nakita niya yun. Sabi ng doktor, bakit ka nandyan? Dok, tulungan niyo ako, hindi pa ako makalabas. So, ang sabi ng doktor, eto, rinesetahan niya, binagay niya doon. Yun na. Mamaya-maya may dumaan na isang ordinaryong tao. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Tulungan mo ako, hindi ako makalabas. Yung ordinaryong tao yun, yung is recovering addict, tumalon siya dun sa butas. So, sabi ng addict na pasyente naman doon, bakit ka tumalon? Dalawa na tayo. So, ang sabi ng tumalon dun sa loob is huwag kang mag-alala. Galing na ako dyan. Kaya alam ko kung paano lumabas. So, yun po yung point namin kung bakit po tayo nagkakaroon ng body-body system. Para magkatulungan po sila. So, nakaka-relate din kasi. Nakaka-relate siya. Yun po yung lagi po namin sinasabi sa kanila na pag tinutulungan mo yun. So, yun mga business, bibigay lang po ako ng konting reaction. Yun, ayun na in-explain na mabuti ni
Sir Long, yung about dyan sa, kasi ang pinupunto nila is about nga doon sa schooling o pag-aaral ni Bong, kasi may ganong program din sila, no? Yung mga pasyente kapag hindi nakatapos ng pag-aaral, kumbaga ini-evaluate po nila kung hanggang saan yung kaalaman ng pasyente pagdating sa pag-aaral niya. Na yun nga, no, si Bong ay nasa elementary kasi nga yung napansin daw niya yung pagsulat ng pangalan, medyo nahihirapan pa si Bong, pero naisusulat niya yung pangalan niya. At alam naman natin, batay doon sa mga ginawa nating vlog ng mga nakaraan na nandito pa si Teacher Bernard, yung meron tayong scholars na pass o tutorial dito, ay hindi nga nakakasulat si Bong at saka hindi nakakabasa, no? Ngayon, napakaganda na itong binabanggit ni Sir Long na body-body system, kasi bagaman si Bong ay hindi marunong magsulat, kasi ang purpose sana is maisulat dun sa journal o parang diary, yung binabanggit ni Papa Dins, yung sa loobin nila, yung problema nila, kung hindi kayang bigkasin sa harapan ng mga halimbawa sa nurse or sa kung sino mang mga nandoon sa loob ng rehab, ay yung body niya na marunong magsulat, yun ang susulat sa journal ni Bong, kung ano yung sa loobin ni Bong sa buong maghapon, ano yung kinikwento niya, ano yung sinasabi niya. So mas ma-assist kasi ng mga nagtatrabaho doon sa rehab yung kondisyon ni Bong, di ba? So napakaganda. Nagbigay siya ng halimbawa, ayun. So ito, tuloy na po natin. Nakaka-relate siya. Meron po yung ibang tao, parang natutulungan namin sa alam namin kasi na yung ibang tao, yung pamilya, sabihin natin, alam namin na mahal sila. Pero di nila maintindihan kung ano yung pinagdadaanan ng isang drug dependent na tinatawag. So, yun sir, pagdating naman ng araw, na pagdating ni Kuya Bong na medyo maahasan na po siya dito sa program, siya naman po yung tutulong. Opo. So, yun po yung una po muna natin na program para kay Kuya Bong. So, sa physical, sa emosyon, so sa paligid niya, maraming nagmamahal po dito sir. Parang dito po kasi is family yung tinatawag namin. So, yun sir, ang may advice ko, tutulungan natin si Kuya Bong, tutulungan namin, tutulungan din mo. Nagpapasalamat, tulungan po tayo para sa magbilis na paggaling ni Kuya Bong. Pero pansamantala ngayon, iuna po muna natin tong physical aspect niya. Physical versus psychological. So, physical muna tayo sir, tapos ang susunod na natin yung psychological. So, yun lang po sir. Ito po yung mga results ibibigay ko po sa inyo. So, yun Kung may katanungan po kayo sir, pwede nyo po kami i-update ko po kayo. Ayun, maraming pong salamat Sir Long sa inyong time syempre. Saka syempre dun sa pagpapaunlak nyo po sa amin para makunan kayo ng video. Syempre, ano po yan mga kapapi, alam naman natin yung mga patakaran sa ganito. Pero, ayun, taos puso ang aming pasasalamat sa inyo dahil pinagbigyan nyo po kami. Ayun ang tanong ko lang po, may nakakwento po ba sa inyo si Kuya Bong na, halimbawa, galit ba siya sa amin o ano? Yung napapansin ko kasi sa kanya sir, syempre bago pa lang siya, hindi pa niya po nasasabi kung ano pa yung tunay niyang nararamdaman. Pero beside po doon, yung nakikita ko po kasi is malaki yung respeto niya sa inyo. Wala po akong naririnig na pangit tungkol sa inyo, or wala po siyang sinasabi na sama man lang ng loob. So, nakikita ko po respeto. Respeto po yung nakikita ko na nandun sa kanya para sa inyo. So, ayun, respeto. Mga kapapi. Ganun talaga si Kuya Bong. So yun mga ka-business, itanong ni Papa Dins, wala bang ikikwento si Bong na baka galit sa atin? Ang tinutukoy ni Papa Dins dyan, yung ginawa naming desisyon na siya ay iparehab, pinakuha natin siya rito. So, well, tama rin naman na maitanong ni Papa Dins, kaya lang yung sagot ni Sir Long.
sa ngayon ay nakikita niya ay respeto. Mataas ang respeto ni Kuya Bong, no, sa amin. Wow. Ayun, yun nga, ang pag-asa namin ay pagdating ng araw, syempre, yung bang marinig mo mamutawi sa mga labi niya, Kuya, salamat ha. Kasi hindi mo ko sinukuan. Kuya, salamat kasi ayun pinasok mo ko sa center. Ito na ako ngayon, di ba? Ano po mga ka-business. So ayan, tuloy lang po yan. Simula pa nung tawag dito, makita pa lang siya ni ka-business. Hanggang sa matira siya sa bahay, talagang may respeto talaga yun si Kuya Bong. Yun lang po. Siguro meron pa po kayo idadagdag, sir? Yun lang, sir. Hanggang dito lang po muna tayo. Siguro, ayun, hanggang dito muna tayo mga kapapi, mga ka-business. And syempre, at least si Sir Long ang tawag dito, mas nakapag-elaborate sa atin ng mga details dun sa medication ni Kuya Bong. Yung mga gamot po, good for 30 days po yun. Good for 30 days. Except po yung antibiotics niya for 1 week lang po. For 1 week. Then, to consume lang po yun. Pag natapos na, stop na po natin. Okay po. Pagka may po, siguro contact po. Opo, pag paubos na po yung mga maintenance niya, isasabihin ko po sa inyo. So yun, thank you po, Opo. Sir Long. Opo. Alright. Natapos din. Po, po mga ka-business, salamat naman sa Diyos at ayun talagang inaasikaso si Kuya Bong doon sa center. Ayun po mga ka-business. Huwag tayong titigil. Nakikisuyo kami sa inyo. Huwag tayong tumigil na ipag-pray si Kuya Bong. Sana yung mga results ng mga x-ray, mga laboratories niya, sana naman kayang lahat ng gamot. Huwag naman sana yung mga malulubha. Sana lahat kaya lang ng gamutan po mga ka-business. So yun maraming salamat po ulit mga ka-business sa pagsama niyo sa amin. Ayun, kung titiis na lang, sana mabigyan tayo ng video. Huwag kayo nang binanggit kanina. Para kahit pa paano makita natin si Kuya Bong, no? Ayun mga ka-business. Maraming salamat unang-una sa Panginoon Diyos. At ayun, God bless sa ating lahat. Hanggang dito na lang po. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Siguro, mensahe ulit kay Kuya Bong. Unahan ko na, Bong, mahal ka namin. Mag-ingat ka dyan. Tsaka sundin mo lahat ng mga ipinapayo sa'yo. Ng mga ibinibigay siya mga gamot. At yun nga, sundin mo lahat kasi para sa iyo yan, para sa lalong madaling panahon, magkakasama-sama tayo ulit. Miss ka business? Kuya Bong, sana yun nga, sinabi ni Papa Ka-Business na sundin mo lahat yung mga pinagagawa sa'yo para naman sa pagbalik mo ay okay ka na. Nandito lang kami mag-aantay sa iyo. Hindi ka namin bababayang pagbalik mo dito. God bless you, Kuya Bong. Opo. Yan, go. Ingat ka dyan at lagi mo sundin yung mga sinasabi ng doktor o nurse para po talaga sa iyo. Kasi ayaw namin na magkaroon ka ng problema o kaya gusto namin po na mabilis kang gumaling para makasama ka namin kasi sobrang wish na namin dito. Lalo na po sila ni Sir na sobrang alala mo sa inyo, sa mga viewer natin. Manalangin ka lagi para sa amin at kami din manalangin para sa iyo. Kibas, ingat ka dyan. Love you, Bong. Bong, halos nabanggit na rin sa kanila lahat. Salamat, Bong. Okay ka ang mo. Nakipaglaban ka talaga dyan. Pero sana darating ang panahon na gumaling ka na. Pray lang, Bong. Nandito naman kami, mga kagwangs. Hindi ka namin nakalimutan. Pinapanalangin ka rin namin na sana maging maayos na ang buhay mo pagdating ng araw. Yun lang po. God bless, Bong. Love you. Kuya Bong, kabait ka lang, Kuya Bong. Tsaka lahat ko ng mga inutos ko nila sa'yo. Sundin mo lang po para sa akin. Pinaka-kapatid po, Kuya Bong. Huwag mag-alala, dito lang po kami. Aantayin ka po namin hanggang sa paggaling mo, Kuya Bong. We love you, Kuya Bong. Ayun
mag-birthday si Bay Papayabong. Opo. Mga pangarap natin noon, biruan na pag nag-birthday si Bay, sasayaw ka ng solo mo lang. Anyway, at least nandiyan ka sa maayos na kalagayan. So yun mga ka-business, maraming salamat po. God bless sa atin lahat.